You're watching Destiny Church. Live your call, fulfill your destiny. So today's topic is building God's kingdom, stewarding your time, talent, and treasures. Ganda. No, yan po yung topic natin ngayon. And let me set my timer. Ano pa tagal ba? Hindi na. Ayan. So today we will learn para saan ang mga pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Meron ba pinagkaloob sa iyo ang Panginoon? At sino nga ba ang tunay na may-ari nito? May-ari ng inyong oras, may-ari ng salapi, at ng inyong talento. At paano ba maging tapat hanggang sa huli? Amen? So let's pray as we begin. Lord Jesus, we commit this time to you. Panginoon, mangusap ka po sa amin. Pierce through our hearts that we will leave this place not the same person, but we will be changed. Lord, help us na we will not just be hearers, but doers of your word. We commit this time to you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So first of all, let's define biblical stewardship. Narinig niyo ba yung salitang stewardship? Siguro, narinig niyo stewardess. Sa aeroplano may stewardess, di ba? Parang isip na, ay, yun may pinapagawa sa akin ni Lord. No, maging stewardess. No, dati magandang, ano talaga yun. Ako gusto ko yun, mas magandang, ay, maganda, di ba? Yung maging steward. Yun ba yun? Okay, so tingnan natin. Define biblical stewardship. According to the Pullman Bible Dictionary, biblical stewardship is utilizing or using and managing all resources God provides for the glory of God and the betterment of His creation. Nandiyan naman, no? So, bi-breakdown po natin. I-unpack po natin to ngayong umagang to. Ano ba talaga yung biblical stewardship? First of all, the Bible teaches us that God is the creator. Agree? No? Manlilikha, no? At siya ay owner, may-ari ng lahat ng nakikita natin. He is the head of the family and the provider of all creator. And He places people, sundan nyo ako, 5 to He places people like you and me in position of leadership. Sa Tagalog, leadership ay pamumuno. Tama? Position of management. Yan. Sino sa inyo nangarap kayong maging manager? No, parang, wow, ang ganda siguro maging manager ng company, manager ng office nyo. No, alam nyo ba na manager na kayo ngayon? Sabi mo sa katabi mo, manager ka na. Dati pa. No, nilagay niya ang mga tao bilang manager. Ano yung sabihin ng manager sa Tagalog? Tagapamahala. Yan. Ano pa? Position of trust. Management is a position of trust. Yun. Ano yung ibig sabihin ng trust sa Tagalog? Katiwala. Yan. Tanong mo yung katabi mo, katiwala ka ba? Okay. And position of, nandito ba yun? Pwede natin ihabol. Yan. Responsibility. Yan. Ano yung responsibility sa Tagalog? Yun, napakalalim. Alam niyo po, ginugel ko siya, responsibilidad din yung lumabas. Pero ang nakita ko na magandang Tagalog term siguro ay tungkulin. Meron kang tungkulin. Di ba? At mayroon kang position of accountability. Yan. So, tandaan niyo yung 5 words na yan. No? Leadership, management, trust, responsibility, accountability. Sa Tagalog, pamumuno, pamamahala, katiwala, tungkulin, at pananagutan. Yun yung accountability, di ba? May pananagutan. In Genesis 2:15, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, sabi niya, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it. Sabihin niyo work it. Parang may ganong kanta, no? Sabi niya, work it and take care of it. Work it, trabahuhin, sa Tagalog, di ba? Pangalagaan, take care of it. So, ginawa ng Diyos lahat. Siya ang manlilikha, siya ang creator. Prinobide niya lahat. Pero alangan naman siya pa rin ang gagawa ng lahat para alagaan. So, nilagay niya ang tao, di ba? At inappoint niya ang tao to take charge of His creation according to His design.
So, hindi lang bara-bara, di ba? Merong gagawin, pero according to God's design. Ano pa example natin? Kilala niyo ba si Joseph the Dreamer? Dalawa po yung Joseph sa Bible, di ba? Yung Joseph na naging amain ni Jesus. Pero sa Genesis 39, we see another character, si Joseph the Dreamer. And alam nyo ba, napakahusay ni Joseph. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw lang. Ayan, napakahusay. Yan. Alam nyo bakit nasabing mahusay? Kasi una, siya ay napapunta bilang alipin sa Ehipto, no? At naging amo niya si Potiphar, no? Si Potiphar naging ano siya doon, servant, no? At sabi doon sa Genesis 39 kung babasahin nyo, una, maliit lang yung responsibilidad niya, pero sobrang galing niya. He found favor in his eyes, in the eyes of Potiphar, and became his attendant. And then after niya maging attendant, naging ano na siya? Ano yung tawag doon? Sige, basahin natin. Potiphar put him in charge of his household and he entrusted to his care everything. Sabihin nyo nga everything. Everything. Mayordomo. Yan. Diba? Kanang kamay. Pwede ba? Sabihin na ganun. Kasi sabi, lahat pinagkatiwala kay Joseph. So ano ba ibig sabihin ng lahat? All. Diba? Ay, ibig sabihin ng all. Lahat. Yan. So, sabi dito, ang inisip na lang ni Potiphar ay ano ang kakainin niya. So, ano ibig sabihin nun? Katiwa-tiwala si Joseph, wala na siyang worries. Diba? So, yan ang isang example ng steward. In the Bible, in the case of Joseph, no, an example of a steward is a household servant appointed. Sabi nyo nga, appointed. Tinalaga ng kanilang master to a position of managing household affairs for the head of the family. So anong involved kung ikaw ay tinalaga na gano'n? Delegation, disiplina, di ba? Siguro may mga anak si Joseph, dinisiplina na rin niya, in-encourage na rin niya, and most importantly, wag na wag kakalimutan, accountability. Ano yung accountability? Siyempre, may boss pa rin siya. Hindi pa rin hari-harian na siya doon sa uy, akin na to lahat. Pinagkatiwala na. Bossy. Diba? Yan. So, hindi. Such a person was entrusted with authority over the people. And even Jesus told parables of stewards. Alam niyo yun? Parables of servants who were given authority to care for their master's possession. At yun nga po yung aaralin natin ngayon. Ready na kayo? Ito isang famous na parable of the talents. So, let's break it down to 5 hours para mabilis maintindihan. Okay lang ba sa inyo? No? So, Matthew 25:14 to 30. Punta po tayo dito. So, context. In verse 14, sabi dito, the kingdom of heaven, it will be. So, the topic of Jesus here, kung babasahin niyo buong Matthew 25, is talking about the kingdom of heaven. Dinidescribe niya ang kaharian ng Diyos. So, meron na siyang nauna. Kung alam niyo po yung parable of the 10 virgins, no, yung may lampara, yung iba na ubusan. Okay. So, ini-explain niya, ano ba ang kaharian ng Diyos? So, it will be like. So, the kingdom of heaven will be like. Okay? Sabi dito, a man going on a journey who called his servants and entrusted to him his property. To one he gave, ilan daw? 5 talents. Nandiyan pa ba kayo? Ay, wala pa pala. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. Okay. Pause. So first R is resource. Sabihin nyo nga resource. Resources. Okay. Pag sinabing resource, ano yung pinagkaloob? Ano yung meron ka? Okay. So itong sa kwento na to, meron daw isang amo, umalis siya. Tapos, nung umalis siya ay nagtawag ng kanyang mga alipin, sabi niya, ito, bibigyan ko kayo ng talent. Okay, ano ba yung talent? Yun ba yung pagsayaw, pagkanta? Ano sa tingin nyo? Ano yung talent na pinapahiwatig dito? Yun ba yung abilidad? Okay. The talent here is actually a unit of measurement, a weight of measurement. No, hindi po siya abilidad. No, hindi po siya pagkanta. Okay, so medyo baguhin natin ng konti. Isipin natin kaperahan.
no, yung iniwan. In other translations, actually, I'm using the ESV, but if you have NIV or other versions, it says bags of silver or bags of gold or money, 5,000. So, wag kayo malito because in the olden days, they call it talent. No? And it is a weight of measurement, no, equivalent to 35 kilos. Mabigat ba yung 35 kilos? Ilan ba ang isang sakong bigas? 50 ba yun? Yung ganon. Yun. So, isipin nyo na lang ganong karami yung bigat ng salapi, coins, no, na iniwan. No? Pero isang talent lang yung 35 kilos. Ilan daw yung iniwan? No? Merong nakakuha ng 5, may nakakuha ng 2. So, i-times 2 nyo na lang, times 5 nyo na lang, no? I-times 1 nyo yung isa. No? And yung 35 kilos na yun, na isang talento, ay equivalent sa 20 years na sahod. Okay? So, ilagay natin sa konteksto ng ngayon. Magkano ang sahod ng isang tao ngayon sa isang taon? Magkano? Teka, mag-calculator tayo. Sino magaling po sa 250,000. Example lang, minimum wage. Example. Okay. Nag-iwan yung master ng 250,000 pesos times 5, times 2, and times 1. Nagets nyo po ba? Yung konteksto nung pinagkatiwala sa kanila. Hindi yun pichi-pichi lang na parang wala lang. Diba? Na parang, ay, walang kwenta naman ito iniwan ng master. Ano sa tingin nyo? Bakit ang dami namang iniwan ng master? Kasi yung isang nakatanggap ng isa, good for 20 years. Di ba? Parang ganito yon. Yung amo, ikaw amo, responsibilidad mo yung magpasweldo. Tama ba? Parang in-advance mo na yung sweldo nila for 20 years. Okay ba sa inyo yun? Gusto nyo in-advance na sa inyo yung sweldo for 20 years? O, ang tanong, anong gagawin nyo? Yan. So, nakita natin, lahat, okay, first observation, resource, lahat may nakuha. Tama? Lahat binigyan. Meron bang naka-zero? Wala, di ba? Lahat meron. Lahat may pinagkatiwala. That's one. Pangalawa, bakit hindi pantay-pantay? Boss, unfair ka naman. Bakit siya 5? Ako 1 lang. Okay, merong explanation. Sabi doon, according to their ability. Okay. So it was, first of all, fair, and it was wise. So wag natin i-question si Lord, bakit siya Lord yung kapitbahay ko? Bakit yung classmate ko, ganito na siya? Bakit siya, nung sinalo yung kapugian, no, sa akin lahat napunta, sa kanya wala. Joke lang yan. Alam mo yun, wag tayong mag-question. Ang mahalaga, lahat tayo meron. Lahat binigyan. Yun. And hindi siya pichi-pichi yung binigay. Diba? Good for 20 years. Amen? So, resource. Okay? Pangalawa, basahin natin ulit yung kwento. Balikan natin. Doon pa lang, no? Dami ng insight. So, in verse 16. So, umalis yung master. Tama? Umalis siya. Okay. So, ano nangyari? Next after resource is response. Tama ba? Response. Ano yung response? Verse 16. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. In verse 17. So he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. So, ano yung naging response? So, ito yung makikita natin. The servants responded differently to what they were given. It was a contrast. Pinapakita ni Jesus dito, dalawang klaseng tao. Yung isang klaseng tao, agad-agad nag-respond. Tama? They responded at once. Another translation said immediately. Sabihin nyo nga immediately. Sabi doon, grenade agad. Ininvest agad. At, ano nangyari? Dumoble. Okay? Hindi sinabing dumoble agad. Di ba? Kasi mamaya makikita nyo.
Pero yun yung naging end result, no? Dumoble. No? And the other one, ano ginawa niya? Agad-agad din niyang tinago. No? Ano yung sabihin pag tinatago mo ang isang bagay? Ano? Ayaw mo mawala, tama? Or ano tawag doon? Takot ka? 'Di ba? Parang hindi ka ha? Okay. Sabi doon, hindi siya nagtrabaho. Tama. Pagka tinago mo, tatrabahuin mo pa ba? Hindi na. Kinalimutan na niya. Tinago niya, kinalimutan niya. Hindi na siya nagtrabaho. So that was the response. Pero ito nga, third R, there is such a thing as reckoning. Sabihin nyo nga reckoning. Ayun, pag naririnig ko yung word na reckoning, parang kinakabahan akong konti. Ano ibig sabihin ng reckoning? Parang close siya sa word na accounting. Reporting. Ibig sabihin, dadating ang panahon, magre-report ka. Siyempre, di ba pinagkatiwala lang sa'yo? O ano nangyari? Balikan natin ha. Sabi dito, verse 19. Now, after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. So, take note, no? After a long time. Hindi sinabi gaano katagal, pero feeling ko napakatagal. No? Napakatagal na panahon. Pero alam nyo ba, kahit napakatagal na panahon, babalik at babalik ang amo. Tama ba? No? At pagbalik niya, hindi siya para lang wala lang, di ba? May agenda siya. Ang agenda niya ay magtanong, kamusta? Tama? Kamusta yung pinagkatiwala ko sa inyo? Ang tanong niya, what did you do with what I entrusted to you? Okay? So ano ang sagot? So resource, response, reckoning, number 4 na R, result. Okay, ano yung result? Alam na natin, nabasa na natin. The one with 5, ano ginawa niya? Excited siya. Sabi niya dito, verse 20, and he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. 5 plus 5 equals? Very good, children. Yan. Okay, so ang galing, excited siya. Lumapit siya agad. Diba? Sino sa inyo, pag prepared kayo sa exam, maaga kayo pumasok. Pero pag hindi ka talaga nag-aral, nandun ka sa kaduluduluhan, tapos ayaw mo makipag-eye to eye do sa teacher mo. Diba? Kasi hindi ka prepared. Pero itong tao na to, prepared siya. And then verse 20, nasa na tayo? 21. Okay. His master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. So, kaakibat po ng report ay may tinatawag na reward. Yan. Reward. Di ba? Ano yung reward niya? Good job. Sabi ng master. Sabi ng master, hindi ka lang katiwa-tiwala sa maliit, katiwa-tiwala ka sa malaki. Ito, mas dami pa ang ipagkakatiwala ko sa iyo. At hindi lang yon, the delight, di ba? Yung ngiti, di ba? Yung saya. Sabi doon, i-share ko sa iyo yung saya ko na nadadama ko dahil sa good job ka. Pangalawa yung, sabi dito, verse 24. He who had received, verse 22. And he also had the 2 talents came forward saying, Master, you delivered to me 2 talents. Okay? Here I have made 2 talents more. 2 plus 2 equals 4. Very good. Yan. And his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Take note, they receive the same reward. Diba? Hindi same yung ginawa. Hindi same yung naging Diba? 2 plus 2, 4. 5 plus 5, 10. Pero same. Yung response ng master, hindi minaliit. Bakit 4 lang sa'yo? Diba? Bakit sa kanya 10? Hindi kinumpara ng master. Pareha silang good job. Sabi mo sa katabi mo, don't compare. Sa kabila, don't judge.
Yan. Di ba? Yung master nga hindi ginudge eh. Ikaw pa. Okay? So, eto na. Yung pangatlong servant, ano nangyari sa kanya? Sabi dito in verse 24, he who had received the 1 talent came forward. Master, sabi niya, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seeds. So I was afraid. And I went and hid your talent in the ground. Here, soli ko na sa'yo, Lord. You have what is yours. Ito yung 1, soli ko na po sa'yo. 1 pa rin. Hindi siya na good job. Tama? Alam natin yung kwento dito. Verse 26, his master answered him, you wicked and slothful. Another word for slothful is lazy servant. You knew that I reap where I have not sown and gather where scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So, hindi ba masyadong mabigat? No? Kayo, ano na feel nyo? First time nyo ito nabasa. Grabe naman, di naman nawala yung ininvest ah. Bakit naman ang lupit naman ng master? Isinuli naman sa kanya. Di ba? Naisip nyo ba yun? Parang wickedness ba yun? Mamaya, sasagutin natin yan. No? So sabi dito, ano nangyari? Take the talent from him, yung 1 talent, and give it to the one who has 10 talents. 10 plus 1 equals 11. Very good, children. Yan. So, bakit naman dun sa 10 binigay? Hindi lang dun sa 4. Okay? Decision ng master yon. Okay? For to everyone who has more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness, in that place where there will be weeping and gnashing of teeth. Wow. Resource, response, reckoning, results, words. Another R is pwedeng reward. Kasi yung isa hindi reward eh. / recompense. Okay, sorry, medyo maano, no? Google nyo na lang. Kung parang compensation, ano yung balik? No? So the one who doubled the talents received a well done, and more responsibilities were given, the joy of the master. And while the other one was called wicked and lazy and was punished. No? Pinalayas siya. At kinuha pa yung meron sa kanya. So, dito natin makikita yung mindset ng ating Panginoon at ano ba yung role natin sa kaharian niya. No? Na meron palang pinapagawa si Lord sa atin. So, ang tanong, what hinders us from using our time, our talents, and our treasure? Ano ba yung 3 T na yun? Yun yung mga resource na binigay sa'yo ni Lord. Tama ba? Lahat tayo dito may 24 hours. Sino ang mas marami? Mas marami ang oras mo. More than 24 hours. Meron ba? Wala, di ba? Lahat tayo pantay-pantay, may 24 hours tayo everyday. Tama po? Okay? How about talents? Kahit ikaw pinaka-introverted, lahat tayo may talent. Lahat tayo. No? Walang taong walang talent. How about treasure? Ate, mahirap lang po kami. Wala talaga akong treasure. No? Hindi totoo yan. No? Meron kang trabaho, baon, whatever it is, treasure yan. Bahay, no, whatever. No? Treasure pa rin yan. So, ang tanong, bakit minsan tayo yung nagiging pangatlong servant? Bakit nga ba nahihinder tayo? Ano ba yung meron dito sa pangatlong servant na to? Bakit hindi niya nagampanan yung kanyang tungkulin? Number 1, takot. Fear. Meron ka ba nito, kapatid? Kaya hindi ka nag-i-invest sa Panginoon. No? Kaya patuloy ka lang na nananatili. No, anong ginawa nung servant na yun? Natakot siya. Sabi niya, I was afraid. That's why I hid your work. The talent. No? He was afraid. Ano kaya? Saan siya takot? No? Takot siya dun sa amo niya. Takot siya dun sa sasabihin ng amo niya. No? Na hindi siya masisiyahan dun sa gawa niya. Takot siya sa resulta na baka hindi niya magampanan or hindi niya magawa. So, ang takot ay
isang bagay na makakapaglimita sa ating lahat. Na maging kung sino ang gusto ng Diyos sa atin buhay. No? Many of us are afraid of failure. We are afraid of responsibility. No? Yung parang, ayoko kasi baka magkamali ako. Naintindihan niyo yung gano'n na you're just playing safe. And yun yung pinaka, maglilimit sa atin. And sometimes, there are opportunities right in front of you, and what you do is you shun it. Parang, I learned this from my father, no? Kasi we're in business. Opportunities abound. Opportunities to serve God. Opportunities to be of use to God's kingdom. Hindi siya reason na walang oportunidad. No? Ang takot, yan ang talagang unang-unang maghihindar sa atin. Yun. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matakot. And mamaya, i-unpack pa natin, bakit ba siya takot? What is it in him that needs to be changed? Or what is it in us that needs to be changed so that we will not be afraid? Pangalawa, katamaran, laziness. Yan. Alam nyo ba, sa Revelation, isa sa mga sinabi doon ni Jesus, bakit ang isang tao ay pupunta sa apoy na dagat-dagatan, no? Ay katamaran. Di ba parang hirap, no? Katamaran lang napunta sa, di ba? Eternal, ano? Pero ito yun eh. Yung mula takot, naging tamad. Pwede ba yun? Yung takot mo, because you don't wanna try, then you end up lazy. You get my point? No, fear paralyzed him and made him lazy. Di ba? Eh, dito na lang ako. Di ba? Di ako magkakamali. Laziness, yun nga, is considered wickedness by God. After the servant hid the talent, di ba ang tagal na panahon yun? Tama ba? Isipin niyo yung context. Ano ang ginawa niya sa tagal ng panahon? Sabihin natin 20 years na wala. Di ba tinago niya? Sabi ko sa inyo kanina, pag tinago mo, ano pa? Wala ka na gagawin doon. Di ba? Nakatago lang siya. Di ba? Hindi niya trinabaho yun. So ano kaya yung ginawa niya? Sa palagay niyo lang. Wild guess. Kasi yun yung assignment niya eh. Yun yung pinapagawa. So kung hindi mo ginawa yung assignment mo, ano gagawin mo? Tambay. Di ba? Ano kaya? Sariling, pangarap. Di ba? He became complacent. So yun, kambal-kambal na yan, di ba? Yung complacency, laziness. Complacency means petiks-petiks. Yan. Di ba? Sabi nga ni isang when the blank is away, the mice will play. Tama ba? When the boss is away, di ba? Ay, nandiyan na si boss. Paglabas naman ni boss, relax na ulit. Yan. So, kaya itong wicked eh. Relax eh. Yun. Tapos walang ginawa. Hindi man yan niya naisip na, teka, babalik na yung master. Baka dapat, hukayin ko na ulit. Di ba? Di ba? Kumbaga, ang daming panahon na pwede niya magbago ng isip. Just like all of us here. Every Sunday, nakakarinig tayo. Ginigising tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin. Hukayin mo na. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, hukayin mo na. Hukayin mo yung tinago mo. No? Yan. So what about us? Are we putting off what God is telling us to do now? Pangatlo po, selfishness. Yan, kambal-kambal po yan. Fear, laziness, selfishness. Ano Tagalog ng selfishness? Makasarili. So, malamang yung oras na yun nga, pansarili na lang yung ginawa niya. Instead of taking care of the master's business, he was busy with other things and had the wrong priorities. No? In the same way, let us check ourselves. No? Check yourself. How do you check yourself? The best way to know your priority is to check your calendar. Yung mga old school, planner.
Yan, old school pa ba kayo? Google Calendar. Okay? Whatever. Yan. Lista-lista. Ano yung mga laman ng lista-lista nyo? Yung oras nyo. Saan malalas napupunta? At pangalawa, i-check nyo po, bank account. Your money. Saan mas napupunta? Starbucks. Diba? Gala. Yan. So, di masamang gumala. Okay? Pero check your priorities. Amen? Diyan pa ba kayo? Galit kayo sa akin. Yan. So, how do you spend your time and money? Number 4, comparison. Yan, binsan ko na lang. Focusing on self causes us to look within and compare what we have with others. Wala namang sinabi doon na di ba? Kawawa ka naman. One lang sa'yo. No, everyone has received something from God. When we compare with others, we feel insecure and inferior. And yan yung minsan na dahilan, hindi mas magaling siya. Siya na lang. Pastor, kayo na lang. Ikaw na lang. Example, kakain tayo. Yan. Pray muna tayo. Sis, ikaw naman mag-pray. Yan. But ako. Yan. Nakita niyo yung post ng Destiny. But ako. Diba? Dapat, wag tayong mag-compare na, ay, mas magaling siya. Yun parati ko naririnig Mas magaling kasi siya mag-pray. Kaya siya yung magpipray. Hindi. Lahat tayo marunong mag-pray. In our own way. Diba? So, don't compare. Diba? Okay ba yun? So, magpipray ka na. Sabihin mo sa katabi, mag-pray ka na mamaya. Ikaw ang assigned. So, yung kabilang dulo naman ng inferior or insecure, yung prideful. Diba? Hindi rin, nagko-compare din siya, mas magaling naman ako sa kanya. Yung feeling mo palang mas magaling ka sa kanya, diba? Di ikaw yung kumanta. Diba? Mag-volunteer ka kasi may ibubuga ka pala. May ibibigay ka pala. O di ikaw na. Sabi mo sa katabi mo, di ikaw na. Yan. Di ba marami tayong nakikita sa church na for improvement? Yun na nga ikaw nakakita, ikaw gumawa. Yan ang tama. And number 5, ito yung mga iwa-watch out natin, hindi lang fear, hindi lang laziness, hindi lang selfishness, hindi lang comparison, pero discouragement. Ano yung discouragement? Baka dati nag-serve ka na, ang taas ng expectation mo, wow, pag nag-serve ako ganito. Every Sunday, good job nila ako. Kakamayan ako ni pastor. Yan. Hindi ako mapapagalitan. Yan. Tapos nag-serve ka, tapos, yun, ang bango-bango mo. Kasi pagkatapos, di ba? No? Kinorek ka. Bro, ganito dapat. Sis, ganito dapat. Na-hurt ka. Tama? Sino sa inyo dito, ayaw nyo nakukorek? Di ba? Gusto nyo good job lang ng good job. Siyempre, di ba? Normal yun. Na-hurt tayo. Di ba? Ito hindi man ako binabayaran dito. Di ba? Nag-gets nyo? Alam ko yung isip nyo Yan. Then you get discouraged. Then you get disappointed. And then you don't want to be hurt again. Yan. You feel disillusion. Ganito pala ang pagsaserve kay Lord. Tapos, ano mangyayari? Sabihin mo, sila na lang. Ayoko na mag-serve. Narinig ko na po yan sa maraming tao. No? Huwag tayong ganun. Okay? So, as we focus on people, di ba? Yun talaga ang mangyayari or ourselves, we end up discouraged. Remember, as a church, as a body of Christ, we're all a work in progress. Yung pastor nyo, hindi naman yan si Jesus Christ. No? Nagkakamali pa rin siya. Minsan may damdamin siya. Ikaw rin, di ba? Lahat tayo. So what do we need to do when we are discouraged? Sabi sa Hebrews, di ba? Set your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Parang hindi naman ako nagsiserve para kay pastor Hindi naman ako nagsiserve para kay ate. For Jesus to. So, di ba? Kanina may kakanta tayo. Ang ganda Ano yun? Kahit nasasaktan ang damdamin, di ba? Maglilingkod pa rin ako. Kasi ganun talaga. Nasa lupa ka pa, kapatid. Wala pa tayo sa langit. Masasaktan pa rin tayo. Amen? Hindi po to langit. Yung church, hindi pa po to langit. Okay?
Amen ba? No, makalangit at nais nating maging makalangit, pero hindi pa po ito langit. Maaari pa rin tayong masaktan. So rise up again and serve Him because He alone is worthy. So kung meron po tayo itong 5 bagay na to, thank God. Kasi nandito tayo, pwede tayong humingi ng tawad sa Diyos. Pwede natin saliksikin yung puso natin. Maging honest tayo na, ako ba yung wicked and lazy servant? No? Wag mong, ay, siya yun eh. Di ba siya? Eh, sayang, di narinig to nung aking ka-LG. Hindi tayo yung nakakarinig ngayon eh. No? Isipin natin yung sarili natin and ask ourselves, have I been like the wicked and lazy servant? So, praise God. We can still change our ways. Tama? Hukayin natin siya ulit. Diba? And be faithful stewards of what He has called us to be. Dito po ako magtatapos. 4 principles of wise stewardship. Number 1, bakit ba ganun yung wicked and lazy servant? Number 1, how to be a wise steward? Have a right view of God. This parable is productivity. Hindi ito yung paramihan. Uy, doblehin mo kung ano meron ka. Hindi. This parable is about perspective. Pananaw. Kapatid, ano ang pananaw mo patungkol sa Diyos? Diba? Ano ang pananaw ng wicked and lazy servant? Malupit ang kanyang amo. Diba sabi niya, you are a hard man. You reap where you didn't sow. Unfair ka. Yun ang pagtingin niya doon sa master. Kaya dahil mali yung pagtingin niya, mali na lahat. The starting point of wise stewardship is to have a right perspective of God. What do you think about God? Okay? A right view of God will resort to wise stewardship. This is from Edmund Chan. So, the 3 servants, ganun magkaiba ang pananaw nila. Yung unang 2, tama yung pananaw nila sa master. Uy, grabe, pinagkatiwala ako ng ganito karami. Oh, I'm so blessed. Tama? Wow, may trust sa akin yung master. Diba? Hindi nila ipinag-isipan ng masama yung master. Tama ba? And that's why they got the right response, the right results, and the right rewards. They saw their master as someone who cares for them. Okay, tanong, sino ba talaga tong master na pinag-uusapan dito? Si Lord. Kung alam mo na mahal ka ni Lord, alam mo na ito ay binigay niya sa'yo dahil ini-entrust niya to sa'yo at He will take care of you. Wow! Hindi masama ang magiging pananaw natin. Siguro hindi naman natin iniisip yon. Si Jesus bad. Diba? Wala naman tayong iniisip na ganun. Pero more on, meron tayong tampo. Sino sa inyo may tampo kayo? May tampo kayo kay Lord. Yan. Lord, may tampo ako sa iyo. Yan. Bakit si ganito? Bakit ako ganito yung buhay ko? Naintindihan niyo po yung tampo? Minsan nagtatampo tayo kay Lord. Yan. Diba? Kaya ayaw na natin. Yun. Amen? So how do you see God? How you think about God will affect everything you do. Remember that. Yan ang panimula. Alam niyo, last Thursday, nag-attend kami ng John Maxwell Seminar. Alam niyo ba, 10 secrets of success? Sige. Alam niyo kung ano yung unang-unang secret of success? How you think is everything. Pananaw. Ang sikreto ng success, nagsisimula, pananaw. Hindi nga yung para maging successful ka, mayroon kang puhunan, mayroon kang edukasyon. Hindi. Pananaw. And yung pinaka-importanting tanungin mo sa sarili mo is, ano ang pananaw mo sa Diyos? And saan natin makukuha yung tamang pananaw? E di dito. Okay, hindi to pink na libro. Bible po to. Dito sa Bible. Dito natin makikita, wow, katangi-tangi ka pala ng Diyos. You matter to God. And God loves you. Amen? Number 2, acknowledge that God is the owner of all you have. True or false? Ayan. May exam. Alert tayo. May exam.
Okay. We need to be good stewards of all that we own. True or false? Sige, magtatawag ako. True? True? Sino? Raise your hand if your answer is true. Hindi po to 3 question. Okay. True? Okay. Sino naman yung nag-answer ng false? Wala. Tanungin ko kayo ulit. Sino po nag-answer ng true? Sino po ang false? Walang false? Okay. The answer is false. Sorry. Ako rin po, nung una kong nabasa, answer ko true from Edmund Chanto. Kasi parang, uy, we need to be good stewards. Yun lang, qualifier of all that we own. Okay. Kasi di ba, our point number 2 is acknowledge God is the owner. You don't own anything. So the answer to this is false. We need to be good stewards of all that we have. That's correct. You have it. Tama, binigay sa'yo, kaya hawak mo. Hawak mo yung bank account, hawak mo yung kotse, hawak mo yung bahay, hawak mo yung trabaho. Tama, hawak mo eh. Just like the 3 servants, pinahawakan naman sa kanila eh. Pero the moment you think you own it, that's the wrong perspective right there. Diba? Doon na magkakagulo-gulo. Kasi, okay, meron akong picture dito, papakita ko sa inyo. Joe, kilala niyo ba siya? Si Gollum or si Smeagol? Smeagol. Okay, ano sinasabi niya? Dun, sa totoo lang, natatakot ako kay Smeagol. Sa totoo lang, dun sa Lord of the Rings. Kasi yung itsura niya, diba? And yung boses niya na sinasabi niyang dun sa ring na, my precious, mine. Diba? And there's that tension with, sino yung bida doon? Si Frodo, diba? Na parang every time na siya yung tagapangalaga ng ring, parang na-dudro din siya na mag-mine. Sino sa inyo mahilig mag-mine? Lalo na nung pandemic. Mine! Diba? Diba ang sarap ng feeling pag sinasabi mong mine? Yung marami live selling or whatever sa GC nyo or what. Mine! Parang wow! That's mine. Ingat po tayo sa mine. Okay? Ingat tayo dun sa ganong mindset. This is mine. This is mine. This is mine. This is mine. Nagets nyo? My family is mine. My husband is mine. Diba? My children are mine. This church is mine. Nagets nyo po? Diba merong nagtatawagan na mine? Mine ko. Palitan nyo na. Sorry. So, yun parang, yun yung pumasok sa isip ko eh. We need to be good stewards of all that is mine. I need to be good stewards of all that is mine. No, it's not mine. It's God's. Basahin ko lang ito yung sinulat ko. The time, talents, and treasures I have are not mine. I was appointed by God to take care of them. I don't know if it's there. I am in a position of trust, and one day I will account for all that I have. Sa Tagalog, ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng meron ako. Ako ay kanyang tagapamahala at katiwala. Mayroon akong tungkulin, responsibilidad at pananagutan sa kanya. Agree? So, yun pala yung tamang mindset. Ako ay tagapamahala lang. Ako ay katiwala lang. Gets po? No? At hindi lang nagtapos doon. Meron kang tungkulin. Meron kang responsibilidad. At meron kang pananagot. The right mindset is that God, as the owner, is looking out for your best interest. Diba, ang ganda nga nung may amo eh. Ang ganda nga nung may master eh. Kasi may kailangan ka, saan ka lalapit? Dito sa amo, kay Lord. Kay Master, Lord.
Kulang na po tayo ngayon ng pangbayad ng kuryente kasi 24 hours naka-on yung aircon sa sobrang init. Joke lang po. Diba? Lapit sa master. Nagets po natin? Kasi he is looking out for your best interest. Hindi siya malupit. Amen? And he provides and he does not withhold anything from you and from me. So kung ganun ang pagtingin mo sa master, wow, tama. Acknowledging that God is the owner also teaches us humility. Ano ba yung humility? Pagiging mapagkumbaba, di ba? That everything is a gift from God. Check out this verse, 1 Corinthians 4:7. Sabi dito, may tanong no? What do you have that God hasn't given? Tagalogin natin, ano ang meron ka na hindi pinagkaloob sa'yo ng Diyos? And, if everything you have is from God, why boast? As though it were not a gift. Ang hirap ngayon social media, no? Parang grabe. Paganda ng mga, di ba? Na-feel nyo ba yun? Nakikita nyo ba yun? You flaunt your wealth. You flaunt your Parang, bakit? Diba? Para mainggit yung iba? Para ba, diba, i-promote yung sarili mo? Yan we don't have to boast. What we need to do is acknowledge God. Owner, amo, master, para saan ba to? Diba? Para saan ba tong pinagkaloob nyo? Number 3, and that's my third point, invest what you have been given. Invest what you have been given. Alam nyo, minsan nakakaano yung salitang invest, no? May mga scam. No? Pag nag-invest. Pero kay Lord, lahat ng ininvest mo para sa Kanya. No? Walang scam. Sabi dito, ask yourself, okay, what am I doing with what I have? Sabihin nyo nga ito. Sabihin nyo, ask yourself, what am I doing? Sabayan niyo ako. What am I doing with what I have? Okay, so pinalitan na natin hindi yung what I own or what I have, what is mine. Okay, what I have. What am I doing? Hindi, okay, take note. It's not what you have done in the past. Kasi may mga tao na dati naman nung student ako, grabe ako mag-serve kay Lord. Sila naman ngayon. Kayo naman? Grabe naman, Nag-gets niyo yun? Minsan may ganun tayo Grabe na ako nag-serve, Kayo naman. Yan. So, hindi rin siya, yung, what will you do in the future? Saka na lang. Di ba? Narinig niyo na yun? Yung, uy, tulong ka naman sa ganito. Tsaka na lang. Ang tanong, ano yung ginagawa mo? Amen ba? Nagets niyo po? God is asking you what you are doing right now. Are you still faithful to God? Regardless of your occupation or season in life. Kasi minsan nagiging, excuse yung season. Hindi, season ko kasi ngayon ay family. Yan, season ko kasi ngayon, business. Huwag natin pag-compete yung mga bagay na ginagawa natin sa buhay sa pagsiserve kay Lord. Maaring iba yung itsura ng pagsiserve mo nung maraming kang oras at estudyante ka. Gets natin yan. No? Like, ako before, when I was a student or wala pa akong family, pumupunta kami sa mga, ano pangalan to? Ano tawag doon? Basta sa mga community, ayun na lang. No? Talagang sa mga iskinita, yun, mga outreach, talagang kung saan mo ko ipatapon, Lord, pupunta ako. Nag-gets niyo yun? Yung parang go. Siyempre, may asawa na ako ngayon, nagka-cancer na ako. So, I have to redefine, di ba? How I serve. But it doesn't mean na ilalaglag ko yung pagsiserve. Ay, nagka-cancer na ako Uy guys, kayo na dyan. Exempted na ako. Magkasakit ako ulit. Nagets niya yung, hindi mo siya ginagawang excuse na ang unang-unang ilalaglag mo ay yung oras mo para sa Lord.
Kasi busy ako dito. Yung boss ko kasi daming deadline. Redefine how you serve in your season but still serve. Be faithful. Yun eh. Regardless, estudyante ka ba, empleyado ka ba, business owner ka ba, homemaker ka ba, ang tanong, faithful ka ba? Diba? Excellent ka pa rin bang nag-o-obey sa Panginoon? Alam niyo, ang ganda nitong verse na to, Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Ano sinasabi dito ni Solomon? Dadating ang panahon, wala nang oras. Dito lang tayo makakapagtrabaho, tama ba? Sabi dyan, no? Planning. Dito lang din tayo makapagplano. Pagdating sa langit, wala na eh. Tapos na eh. So, sabi diyan, whatever your hands finds to do, ano ang nasa mga kamay mo ngayon? Gawin mo siya with all your might. Alam nyo, sabi dito, the two servants na faithful, it's because they acted immediately. So, my challenge to you, do it now. Sabihin nyo nga, do it now. Sabihin nyo nga, just do it. Yan. Do it now. Diba? They acted at once and invested. And they did it excellently and wholeheartedly. Huwag po tayong last minute or buzzer beater Christian. Ano yung buzzer beater sa mga basketball, diba? Wow. Swak. Pumasok. Last minute. Nako, ang ganda. Kasi nga yun eh, dadating ang panahon, tapos na ang boxing. Yan. Wala na. Basahin nyo na lang sa bahay, Ecclesiastes 12:1-7. No, pinakita doon ni Solomon na, yan, remember the Creator in the days of your youth. Kasi dadating ang panahon, wala ka ng lakas para pumunta sa church. Baka pinupush ka na ng wheelchair. Diba? Naintindihan nyo yun? Yung picture na, mauubos din yung lakas natin, tatanda din tayo. Ngayon na may lakas ka, bakit hindi mo itodo kay Lord? Bakit hindi mo ibigay? Yan. Okay. There is no other time but now to invest in the kingdom of God. Sabihin mo nga, now na. Now na. No? In whatever capacity you have, it doesn't matter. Yun nga, estudyante ka, edi mag-serve ka sa Students of Destiny. Kaway-kaway mga students. Yun, andyan si Banban, no? Paano ba mag-serve? Eh di, i-share mo lang yung love ni Lord sa classmate mo. Magpagamit ka, no? Mga nagtatrabaho, Destiny Professionals, yan. Invite your office mates to the nightlife. Kaya nga tayo nagbubukas ng mga ganong oportunidad, di ba? And commit sa Destiny Professionals. Mga business owner, kaway-kaway. Yung iba hindi kumakaway. Ano ba kayo? Yan. Diba? Buksan niyo yung inyong bilang kayo naman yung may-ari. Eh di, mag-Bible study kayo doon. The time is now. There's no other time. Nag-aantay pa ba kayo sa pastor na papunta doon? Diba? Pwede rin naman. Pero kausapin niyo na siya. Diba? Start a life group. Give for the kingdom of God. Families, may mga families na dito, married. Alam niyo ba, kahit yung mga kabataan, mga kids, pwedeng gamitin ng Diyos. Dalhin natin sila sa church. Be a part of God's movement and give yourself fully to the work of the Lord. And I realize, alam niyo, ang pag-i-invest, walang investment na walang risk. Agree kayo? Diba? Hindi yung sure na sure ako kaya mag-i-invest ako. Kaya ingat po kayo doon sa mga kakaiba yung mga sure to. Tapos scam pala. Yan. Kasi lahat ng investment may risk. Pero yung risk na hinihingi sa atin ng Panginoon ay isang obedient na pagri-risk at kalkulado na pagri-risk. Hindi yung parang iniwanan mo yung pamilya mo para pumunta sa bundok. Hindi ganoon, okay? No? Hindi siya wise na pag-i-invest. And ano ba yung ini-invest dito? Yung oras, yung talent, yung treasure. Nagets po natin? No, kaya yung dalawa ay bumalik. Alam niyo yung bumalik? Ano ibig sabihin ng nag-invest ka ng 5, bumalik ay 5? Ilang porsyento yon? Sige, sa mga magagaling po. Ha?
100, tama. 100%. So this is talking about your potential. I want to ask you something. Do you believe in your heart you have already give your 100% potential to the Lord? Alam niyo yun? Sabi nga ni Pastor Carlo, pinakamayamang lugar ay yung sementeryo. Kasi ang dami pa sanang nasulat na kanta, nagawang mga libro, hindi ginamit yung utak. Hindi ginamit yung potential. Magpagamit tayo hindi para sa mundo, magpagamit tayo para sa Panginoon, 100% potential. And that is, kaya nga matagal na panahon na wala A long time, sorry to list, somebody please interpret. Yan. I'm speaking in Tagalog. So 100% potential, nakamit, hindi naman day 1 Nagets nyo? Day 1 agad? 100%? No. It was a long time. No, hindi agad double. Hindi yun yung goal. Double. Ang goal is to be spent for God. Like 100%, Lord. Nakamit ko. Hanggang huling hininga ko, inabot ko yung 100%. Gets po natin. Yun. And that is by being faithful now. Being faithful in the small things now. Pinaguhugas ka ng plato, galingan mo, anak. Maglalaba ka, galingan mo naman. No, magwalis ka, magluto. Nagets mo natin? Yun yung hawak mo di galingan mo. May negosyo ka, may trabaho ka, be faithful in the small things now. Gets po natin? Alam nyo, the Heavenly Father delights to give you more. Gets nyo po ba yun? Gusto naman niya to give you more Pero ang tanong, can you be trusted sa small, sa maliliit? Amen? Luke 16:10. Yan po yung verse. And then, take the risk, no? Sabi ni William Carey, expect great things from God. Attempt great things for God. Nagets niyo yun? More on tayo kasi expect lang tayo Lord, I expect more. I expect you to bless me. I expect you to heal me. I expect you to do this, do that. Pero nasaan yung pag-a-attempt? Ano yung sabihin ng attempt? Sa Tagalog, ano ba yung attempt? Try. Diba? Try great things for God. Sumubo ka. Ano yung naiisip mo na great thing na pwede mong gawin for God? Mamaya may kwento ako about this. But yun nga alam nyo, maraming tao kasi ito yung isang example ko. No? Parang more Christians now, they are in the comfort zone. Comfort zone Christianity or passive Christianity. Pupunta ako sa church, serve me, feed me, love me. Nag-gets niyo yun? Yung me. Parang kailangan maganda yung worship. Kailangan malamig yung aircon. Kailangan malinis. Nag-gets niyo ba? No, na parang example dyan yung basketball. Sino sa inyo nagba-basketball? Ilan ang player sa basketball? 12. Ilan ang tao kasya sa Araneta Coliseum? Or sa MOA Arena? Alam niyo ba? 20,000? Di ba pag nagpa-games, PBA or whatever, di ba? Ilan yung naglalaro dun sa court? 2 team. 12 plus 12. Sabihin na natin, pat kasama yung bangko. 6 saka 6, sige na lang, 12. Pati yung bangko, tama ba? 24. Tama ba? 24. 24 ratio 20,000 yung nanonood. Yung 20,000, hindi pinagpawisan. Diba? Anong ginagawa ng 20,000 na nanonood? Yeah, clap, cheer. Go, pastor! Go! Nag-gets niyo yung picture na yon na minsan nagiging ganun yung church. Parang 12 lang yung nalaro dun sa tapos lahat nakaupo lang. Audience impact. No? Hindi naman tayo tinawag ni Lord para maging audience or spectator. Yan. Lahat tayo player. Sabi mo sa katabi mo, player ka. Sa katabi, i-shoot mo na. Yan. I-shoot mo na yung ball. Yan. Diba? No? Don't waste the opportunity you have. Alam nyo ba, yung mga connection nyo, steward nyo din yan. Kanina kausap ko nga si Anay. Sabi may connection kasi siya
somebody from ABS-CBN, from the mga public servant. Sabi ko, pwede tayo mag-outreach for the Lord. Yung connection niya, gamitin natin. Di ba, makaabot tayo sa community. Napapaisip na ba kayo? No, somebody you know, i-connect mo dito. Uy, gawa tayo ng ganitong gawain para ma-bless yung community. Nagets niyo po ba? Yun. Attempt great things for God. I wanna challenge you. No? Meron pa tayong ilang buwan. 8 buwan ngayong taon na to. Attempt great things for God. Maybe you're a student, what God is telling you, tumayo ka lang sa harapan ng classroom mo. 2 minutes, mag-share po ako. Oh. I don't know. No? But God is calling each of us. And lastly, 4, let love be your ultimate motive. Ending natin, love pa rin. Bakit natin to gagawin lahat? No? Alam niyo yung 2 servant na faithful? Alam niyo bakit? Bakit good job sila? Tama yung isip nila, tama yung puso nila. Mahal nila yung amo nila. Mahal nila yung master nila. Tanong, mahal mo ba si Lord? Alam niyo, yung pangatlo kasi, obligado lang siya. Puwersado lang siya. 'Di ba? He was under the law. Parang batas lang to, kailangan ko sumunod. Walang puso. Alam nyo bakit nakatagal sila ng ganong kahaba? Kasi mahal nila yung master nila. They were afraid and they were not afraid. Rather, they were motivated by love for God. And that is why nag-produce sila ng fruit. Amen. They were loyal. Hindi sila, wala naman yung master. Tara, layas na tayo dito. Wala eh. Loyal sila. Sobrang loyal. And another word is consistent. Consistent. Day in, alam nyo ba ang pag-i-invest, pag-titrade? Everyday yan eh. Everyday. Kung nag-stock market kayo, everyday, titignan mo. Pupull out mo kung pabagsak, pasok ulit. It's a daily thing. No? In our life, serving the Lord, investing in God's kingdom, daily. Mag-pray ka, investment na yan. Attend ka prayer meeting, magbasa ka ng Bible, mag-share ka sa anak mo. Imbis sa puro TikTok, di ba? Gets po natin, that's your daily investment. And I wanna tell you this, Jesus is not a hard master. Hindi nga siya yung katulad nitong master na to eh. Mabait siya. Binigay niya yung buhay niya sa atin. Then the response is love. And not just love the master, but love his appearing. Ano yung love his appearing? Do you know that Jesus is coming back again? Just like the master in the story, a long time passed and he came back. Jesus is coming back. Anong feeling mo pag narinig mo Jesus is coming back? Hala, natatakot ako. Yan ba yung end of the world? Hindi. Ang dapat na feeling natin, pag naririnig natin na babalik ulit si Jesus, masaya tayo. Excited tayo. We are the bride. He is the bridegroom. Ikakasal tayo. Di ba, meron bang kinasal, nandito si Ivy, natakot? Yan, si Ivy kasi bagong kasal. They were excited. Alam nyo, ito nga yung heavenly imagination ko lang, no? Pagbigay ng talent at umalis yung master, excited na sila that moment, one day babalik si master. Hindi yung umalis, wow, let's celebrate, party tayo, wala si boss. Hindi. Naglo-look forward na sila na babalik ulit. Yun yung tamang attitude. Bakit? Kasi hearts that the master will return, therefore I will be faithful until the end. Amen po ba? If we love God, we should look forward to His appearing. If you look at the last part of your Bible, Revelation, the last part there, the last chapter and the last few words is, sige nga, may mga Bible ba kayo? Ano nakasulat? Maranatha, come Lord Jesus. That is the last sentence in the Bible. Come, Lord Jesus. Yun yung sinulat ni John. Ano yung sabihin ng come, Lord Jesus? Ang tagal nang sinulat yung Bible, pero nun pa lang, sabi na niya, bumalik ka na, Master.
Ano yung sabi ng bumalik ka na? Sino yung sinasabi mo na bumalik ka na? Or sabi nung iba, umuwi ka na. Parang kanta yun, no? Hindi kayo natawa. Umuwi ka na, baby. Diba? Diba? Bakit mo siya pinapauwi? Diba? You're longing. Tama, nananabik. Diba nananabik si John? Kaka-ascend lang ni Jesus, diba? Pinababalik na niya. Ba't mo pinababalik? Mahal mo Diba? Mahal natin si Lord. Lord, bumalik ka na. Because when Jesus Christ comes back, everything wrong in this world will be made right. Tama? So, love. Bakit natin gagawin lahat to? Bakit ka magsiserve? Bakit mo ibibigay yung time, talent, treasure mo? Because you love Him. And He loves you. Let me end with this story. There's this story of a businessman. Pangalan niya, Jeremiah. I believe na share na to before ni Pastor Carlo. Okay, Jeremiah Lanphier. So let me tell you the story. And let me call the worship team na rin po. So this is the story of a prayer revival in 1857 to 1858, also known as the Businessman's Revival. And how one man's yes to partner with what God has been doing in his generation led to a powerful revival where it was estimated that within a year, over 1 million people got saved. Gusto niyo ba yun? Isang taon, 1 million. Dahil sa isang tao. So on March 6, 1857, the Supreme Court decided in the Dred Scott case that the African Americans and their descendants could not be U.S. citizens. So, grabe to. So, nagkaroon ng civil war at that time. And then, si Charles Finney was used by the Lord to convert this man named Jeremiah Lanphier in his church sa Manhattan, sa New York. So, itong mamang to, si Jeremiah, he was working in business for over 20 years. No? At the age of 49, na-hire siya as a local missionary by the North Dutch Church on Fulton Street. Alam niyo yung sahod niya at that time was a big salary. Pero dahil na-hire siya na missionary, pinagpalit niya yun for less than $1,000 a year. So, hindi na sinabi kung gaano kalaki yung sweldo, pero yun, pinagpalit niya. Ayan. So, God began to break Jeremiah's heart for the lost while he evangelized. So, nagkaroon siya ng burden. And he saw na grabe yung pangangailangan ng mga tao at that day. Then one day, binigyan siya ng idea ni God. No? And how to reach the people. Ang naisip niya, he decided to host a Wednesday prayer meeting for businessmen. Kasi yun yung lugar ng mga Wall Street, no? Yan yun. Okay? So, from 12 to 1, no, inopen niya yung lugar nila, and he passed out flyer. Nag-flyering siya and spread the word. And he encouraged the people to come for no matter how long they were able to pull away. So, lunch break, no? So, sabi niya, any 5 minutes, nakalagay, 10, 20, or the whole hour as your time admits. No? And the date was set. No? Noon time, September 23, 1857. Nung araw na yun, ready na siya, no? To welcome the businessman. Pero 12 noon, pumatak. Walang dumating. 12:10, wala pa rin. 12:25, wala pa rin dumating. Si Holy Spirit lang. And nearly half through his first prayer meeting, ang feeling niya, para akong failure. Walang pumunta eh. Or maybe, mali yung dinig ko kay Lord. Baka ko lang to. Who knows kung ano yung naisip niya. Pero, only the Lord knows, no? That, yun nga, he didn't really throw in the towel or give up that time. He stood his ground and remained. May picture. Yan. Then, all of a sudden, at 12:30, the first businessman joined him for prayer. Then another and another until he had a total of 6 people join him
the first day. And that was enough for him to see that there was a need for prayer and that God was on it. He didn't despise the day of small beginnings, but leaned into what God was doing. Then they planned another prayer meeting for the following Wednesday. This time, 20 men came. Then the following week, 40. And they had moved to a bigger room. And then, di ba September, ano yun? Naalala nyo, September 23? You know what happened on October 10, 1857? The stock market crashed. Stock market. Maraming nalugi. People lost everything in a matter of moments and the desperation for God increased. And soon, yung prayer meeting na hinuhold niya, hindi na lang naging weekly, di ba, every Wednesday, naging daily. And in a short time, the crowds were up to 3,000 people in the prayer meeting from all kinds of classes. And alam niyo nangyari? I-fast forward ko na lang, no? The news of this prayer meeting spread. Then, na-dyaryo siya, newspaper. And then, one of the 6 na nag-attend nung first prayer meeting is a 21-year-old na taga Philadelphia. And sabi niya, dadalhin ko to sa Philadelphia. His first meeting of that man, yung parang unang dumating na yon, naging 40, and then 60, then 300, then 2,500 ang nag-attend. They had to get a tent to accommodate. In just 4 months, 150 people had prayed in that tent. And within a year, estimated that 1 million people got saved. Ano yung matututunan natin dito? Una, start small. Start small. When you offer your life to the Lord, begin to attempt, no? Maybe maliit na bagay lang. Di ba prayer meeting? Inopen lang naman niya. Pero grabe, no? Don't be afraid to start. Kahit parang walang nangyayari. Because the Lord does not despise small beginning. And yun nga, dream big. And build your life on God. And do it because you love the Lord. Pwede pala yun, no? 1,000,000 tao makakilala sa Lord dahil lang sa isang tao nag-attempt na buksan ang kanyang opisina para sa panalangin. Amen? So, right now, as we end, I want you to bow your head, close your eyes. Ano ang sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayong umagang ito? Maaaring mayroong takot sa puso mo, pag-aalinlangan. Maybe you feel na hindi ko naman kaya. Pero the Lord is telling you, anak, don't waste your life. Don't waste your time. Don't waste your talent. Don't waste your treasure. Huwag mong isquander sa mundong ito. Bagkus, ialay mo ito sa akin. And if that is you and you want to say, Lord, I offer my life to you. I offer my time to you. I offer my talent to you. I offer my treasure to you. If that is you, I want you to stand up as a declaration to the Lord. Na inaalay mo yung puso sa Panginoon. Stand up. If that is your decision this morning na inaalay ko po ang lahat sa iyo, Panginoon. Come on, just stand to your feet. And we will pray together. And I'm excited for you dahil hindi natin alam ang kayang gawin ng Diyos sa isang taong fully surrendered sa Kanya. And if that is you na sinasabi mo sa Panginoon, inaalay ko ang lahat, come on, just raise your hand as a sign of surrender to the Lord. At makipag-usap ka sa Panginoon. Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, gamitin mo ako. Lord, inaalay ko sa iyo ang meron ako, O Diyos.
Maliit o malaki, binibigay ko sa'yo ngayong araw na to, O Diyos. Come on, if that is your decision, just talk to the Lord. Lord, winawaksi ko po ang takot. Winawaksi ko po ang pagiging makasarili. Lord, patawarin mo ako, Diyos, kung naging tamad po ako. Lord, kung ginamit ko yung mga ipinagkaloob mo para sa pansarili lamang, Panginoon, patawarin niyo po ako, Diyos. Lord, at ngayon po, ina-acknowledge ko na kayo ang tunay na may-ari. Bawat hininga ko, Diyos, ay sa inyo. Lord, bawat lakas ko, oras ko, bawat segundo ng buhay ko ay iyong-iyo, Panginoon. Lord, I pray right now, Lord, use us for your glory, O God. Lord, dalangin ko, God, bigyan niyo po kami ng tapang, Lord, na humakbang para sa iyo, Panginoon. Lord, to attempt great things for you in our small circle of influence. Lord, help us na pagbalik namin sa bahay, sa aming trabaho, negosyo, sa aming pamilya, gagawa kami ng great things for you, O God. Lord, we will start and we will start now, Lord, in the name of Jesus. Lord, we cast out every procrastination, every delay, Lord, every attack of the enemy, Lord, to put us in the comfort zone. Lord, I pray right now, break it right now. Lord, lahat ng comfort zone namin, break it, Lord. And even the wrong mindset that we have, Lord, every wrong mindset right now be broken in the name of Jesus. Lord, and we pray that we will be spent for you, oh God. Lord, all of our days and all of our lives will be for you, Lord, for your glory and for your kingdom, oh God. In the name of Jesus, let's just sing this song to the Lord as a response. Raise your hand as a sign of surrender and just to receive God ideas. Come on, just raise your hand. Tanggapin natin ang kaloob ng Panginoon. Alam niyo, nangungusap ang Panginoon sa atin. Binibigyan tayo ng idea. Paano tayo? Alam niyo, iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng circumstance, but I believe the Lord is talking to you and giving you and depositing in you an idea. Just like the man Jeremiah Lavner, sa isang idea, 1 million yung na-bless. 1 million yung na-save.
Come on, just receive from the Lord. Download from God, Lord. Lord, I receive God ideas. We receive God ideas right now. Lord, how you will use me. Lord, here I am, Lord. I'm fully surrendered to you, God. Tapos na yung nakaraan. Lord, you are beginning a new day and a new time and a new work in us, Lord. Lord, may bago kayong ginagawa araw-araw. Lord, help us to run with you, to run with what you're doing, oh God, in our midst. Lord, we receive it, oh God. We receive it right now. And Lord, help us to be faithful. And it is our ultimate reward to hear you say, well done, good and faithful servant. Come on, set your heart on that. That you're not after the success of this world, the applause of this world, but you're after the well done of your Master, our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, we thank you for today. We thank you for your word. We love you, Lord. We love you in Jesus' name. Just put down your hands as we end. No, let me give this opportunity for all of us. If you're here and you haven't given your life to the Lord, di mo pa talaga sinuko buhay mo sa Panginoon. Ng buong buo. Hindi mo pa siya ginawang master. Hindi mo pa siya ginawang savior ng buhay mo. Sabayan niyo lang po ako sa panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa inyo ng may pagpapakumbaba. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso sa inyo. Kinikilala kitang aking Panginoon at tagapagligtas. Lord, save me. Lord, use me. Lord, show me how to live my life for you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. God bless you po. You're watching Destiny Church. If you would like to check more resources or donate to this ministry, you can download the Destiny Church PH official app or log on to www.destinychurch.org.ph/give.